natin Oo, paanawhin. pag-uusapan natin impeachment pa rin kasi Mhm. kailangan po maintindihan nating lahat yung mga nangyayari day 4 pa lang, Kuyang Orly, 'di Mm, ba? mm. Kailangan na malaman natin kung ano nangyayari diyan sa impeachment trial. Ayun naunawaan ko kung bakit yung iba nagre-react. Dapat wala kayong ganyan, dapat wala kayong ganyan kasi maimpluwensyahan niyo po yung mga maaring takbo ng trial investigation. Pero pagbukas mo na subukan mong buksan ang yung social Mm. media. Kung hindi natin gagawin ito, may mga ilang nakapaskil doon, nakalathala doon na hindi ka panipaniwala. Fake news. Oo, siguro dapat nating mas mismong malaman doon sa mga nasa ganitong sektor at nakakaalam ng detalye para hindi ho tayo mabiktima ng mga parang pantatrap ng mga hindi naman Mm. kabisado ang detalye. Eto. Samantala, oo, Mm, kasama natin, dati siyang miyembro ng defense mm. sa impeachment trial ni dating Supreme Court Justice Chief Renato Justice, Corona. okay. Oo. So, alamin natin yung kanyang mga kuro-kuro at Mm. iba pang analysis tungkol sa nagaganap na impeachment trial May event ngayon. kasi ito eh. Buti pinagbigyan tayo. Si Attorney Oo. Jose Roy III, former Dean at President ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Dean Roy, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly and Cathy Ulito sa DCWB. Dean, how are you? Good morning, Orly. Good morning, Cathy. Ikaw talaga, Orly. Pasensya ka na. Magandang umaga po, mga kababayan. Kamusta po Good kayo? Alam mo, morning. iniisip pa lang nandito si Dean. Naku, magre-reklamo na naman yan. Istorbo na naman natin yan. Distorbo natin. O, bilisan na lang natin. Oo. Sandali lang. Dean, Go ahead. tulad mo na ikaw ay nasa litigation, minsan tinatawagan ka namin, papunta ka na sa bista. Eh, Tama. Oo. gaano ka-importante ang detalye at ng mga affidavit o ng mga dokumento Ah. at kung sakasakaling mahalaga ito sa inyong tingin, makaka-apekto ba ito doon sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan, accountability ng isang nililitis na opisyal ng gobyerno, Dean? Alam mo, Orly, kung ang tinutukoy mo yung impeachment ni Vice President Inday, at Mhm. itong artikulo na to, kung saan siya ay pinapanagot yan sa mga pagbabanta, siguro hindi na natin kailangan na Magtalunan. magdebate o magtalo pa. Tama po. Ano ba talaga ang buod ng artikulo na to? Yung pagbabanta laban sa taong mismong pinanumpaan mo na protektahan, di ba? Mhm. At ang binibigyan ng responsibilidad na kung sakaling itong taong to ay hindi na kayang ipagpatuloy, ikaw naman ang maninilbihan. Papatuloy. Okay. Pag nandun ang posisyon mo, pwede mo bang bantaan yung buhay nung nakakataas sa'yo, yung taong, yung unang pangulo, ikaw yung pangalawa? Mhm. Marami nga nagsasabi, meron ba sa buong kasaysayan ng buong mundo, sa kahit anumang bansa, na pag ginawa ito ng Vice Presidente, hindi ba ito yung national security risk kung tawagin? Dahil siya Well, yung susunod, anyway, siya yung ngayon, nakikinabang. Oo. nangyari kahapon, kini-question itong mga affidavit na nando sa NBI at pinupuna itong mga petsa, itong mga nakatype, may mga mali-mali at iba pa. Huwag po natin kalimutan, katungkulan trabaho ng depensa yan, na ungkatin at palabasin at palakihin Tama po. ang anumang bagay na maliit na diferensya na o pwedeng pagpuna dahil ang kanilang Hello, Dean? Dean. Ayan, Can you naputol. hear me? Ayan, Dean, okay okay, na go po. ahead po. Naputol po As I kayo, was nawala. saying, trabaho ng depensa yan na punahin lahat ng maliliit na bagay na parang kahit yung mga typographical error, yung mga petsa, yung mga nakasulat doon, trabaho nila talagang punahin yan at palakihin at palabasin na ito'y sanhi ng pagmamadali o dahil hindi pag-iingat o dahil may sadyang panggigipit, di ba, o pang-aabuso kay VP Inday. Dahil ang kanilang teorya o ang kanilang depensa ay kaya lamang ito napilitang magsalita ng ganun dahil siya'y nagigipit, siya'y natatakot, siya'y dinuduro at nasa panganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. So ito, mga bigkas na ito ay dala lamang ng init ng damdamin. So pinapalabas nila pati itong maliliit na bagay, parang sinasabi nila, pati nga dito sa maliliit na affidavit ginigipit talaga at binababoy at hindi pinaghuhusayan. So itong mga pagsisiyasat ng NBI walang kwenta sa lahat ng hakbang na nangyari dito sa buong pangyayaring ito, no? Hindi siya nabigyan ng tapat at fair, no, na pagturing na treatment.
Parati siyang agrabyado. Kaya ganun na lamang ang nangyari. Alright. Huwag natin kalimutan, yung mismong paratang sa kanya, hindi nila maibabaliktad yun. Alam na natin ng matagal yun. Kahit naman anong yang mga question tungkol dyan sa NBI, kung tama ba yung ginawa, ito'y kumbaga sa gilid lang ito eh. Hindi Palabok. naman ito yung mismong tinutumbok ng reklamo eh, di Palabok ba? lang ito. Okay, hindi ba ito maituturing na halimbawa may inaresto ka at hindi mo binasahan ng Miranda rights, automatic absuelto yon dahil sa technicalidad. Yeah. Hindi ba ito parang ganon na Wala pa tayo. Malayo. malayo? Oo, kasi ang pinakahuling batayan dito, pinirma Din? yung Din? may diferensya, Aha. sila ang tatanungin mo, bakit yung NBI? Sasabihin ng NBI, tinanggap lang namin yan eh. Sabi, ikaw yung nag-type, oo nga, pero siya nagpumirma eh. Siya nagbigay sa amin, di ba nga, sinasagot ni Luntok. Tanungin nyo yung mga pumirma niyan, wag ako. Yun ang sinasabi ni Luntok, di ba? O ni ano nga, Lotok, Jeremy Lotok. Din, kailangan si po ba? Luntok, yun ang sinasabi niya. Tama nga naman yun. Sabi niya, tama, siguro nga kami type, siguro nga meron kaming pinagkopyahan, mali. Nilagdaan eh. That means pinanunumpaan niya yan. So kung may diferensya man, di siya ang tawagin niyo. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, anong na-accomplish? Anong nakamit ng depensa? Well, yun na nga. Napapatuloy yung kanilang naratibo na itong ginawa ni BP Sara, isa lamang resulta nung kanyang pagkatakot, pang-aapi, ang kanyang pakiramdam na siya'y pinagtutulungan ng lahat ng sangay ng gobyerno. So kahit itong maliliit na bagay, pinupuna. Hindi ba? Pinapansin at pinalalaki. Okay. Parang pero ito mismo, pag yan lang ang pag-iisipan mo, wala itong bisa, wala itong epekto. Ito ba'y sapat na para ikay mag-video sa buong mundo at sinasabi mong papatayin ko itong presidente ko? Tama ba yun? Kumbaga proportionate ba yung kanyang reaksyon? Di ba? Din, Para ka ito lang po. kinagat ng langgam, naglabas ka na ng gulok at baril eh. Hindi naman, hindi ba? Hindi tama yun. So, tama yung pagpuna, tama yung papapakita kasi pag kinabit-kabit mo yan, dinugtong-dugtong mo sa ibang mga bahagi ng mga ebidensya ng depensa, baka sakaling magkaroon ng duda na naging matapat ba ang pagproseso o pagsiyasat doon sa mga kaso ni VP Inday. Okay, kailangan po ba din na mapatunayan na may aksyon na ginawa? Hello, Din? Din, malinan nyo ba naririnig Okay, si Cathy? kailangan Din? po bang may aksyon na ginawa ang Vice Presidente o sapat na po ba yung salita niya na pagbabanta? Kailangan po ba na talagang mapatunayan na kumontrata siya ng assassin? Hindi ko alam kasi kung bakit napunta doon yung usapan. Simple lang naman yan eh. Yung pagbanta pa lang mismo, sapat na yun. Yun na yung grave threats. Whether tumawag ka ng resback, killer, manay o kung ano man yun na tinawag mo, iba pa yun sa pag kumuha ka na talagang taong papatay, meron kang binayaran, may binigyan mo ng armas o paraan kung paano ipatupad itong pagpatay, conspiracy to commit murder na yun, iba na yun. Wala namang hindi naman wala namang assassin. So paano Oo, mapuprove? yun ang Wala ang nga sinasabi maipakita. nila. So So, hindi hindi ko alam kung dapat yan bakit- threat kasi kung walang bakit yun ang- assassin. Bakit yun ang pinag-uusapan? Ang sinasabi lang naman, nagbanta at ito mismong pagbanta na ito, itong ganitong pananalita, itong ganitong panggigigil na pinapakita sa publiko, ito ba tamang pagtungon doon sa responsibilidad ng pagiging pangalawang pangulo? Kasi Tama ba yan? napag-usapan Pwede kasi. Pwede ba natin ibigay yung responsibilidad ng opisina yan sa taong ganito? Yan ang betrayal of public trust na Okay, kasi tinatawag. napag-usapan yan dahil dun sa tinatawag na burden of proof to prove na merong assassin. So binabanggit nyo din, ba't napunta doon? Hindi kailangan pala. Yung pagbabanta sapat na. Ibang kasalanan yun pag umabot doon. Di ba? Sapat na ito. Para yung burden of proof, ito lang ang kailangan nilang proof. Okay. Nagbanta ba siya? Yun. Paano po pumasok sa sedition yung pagbabanta ng Vice Presidente? Pakipaliwanag po.
Kasi po yung sedition ay pagbubukod yun mula sa republika. Gusto mong humiwalay. So yung pagpatay ng Pangulo, isang paraan yun para hiyakatin ang mga kababayan mo, di ba, na maghiwalay na tayo, wag na tayong sumunod dito sa gobyerno to. Patayin ang Pangulo, di ba? Patayin ang ulo ng gobyerno. Yan ang isang elemento ng sedition. Kaya sinasabing ganun. Inciting to sedition. Kaya lang, pag pinakinggan mo yung binigkas ni Inday Sara, wala naman sinabi siyang wag na nating sundan to o humiwalay na tayo dito o magtayo na tayo ng sariling Republika. gobyerno natin. Wala namang ganon. Mhm. Diba? Sinasabi niya lang tayo, hindi naman natin mapagkatiwalaan to, mga walang hiya to, mga mas corrupt pa ito, etc. etc. Mhm. Dala daw po lang ng bugso ng damdamin dahil nga dun sa mga plano laban sa kanya na na-threaten siya at May yung threat kanyang din daw pamilya. Yun ang sinasabi nila. Yun ang gustong palabasin ng depensa. Mhm. Pero gaya nga ng sabi ko, walang itatama yan doon sa malinaw na pinakita ng prosekusyon. Malinaw na malinaw ang ginawa ni VP Inday, gumawa siya ng video at talagang nagbanta siya laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ito ba ay tama? Krimen nga yan eh. Mhm. Krimen yan na nabubuo doon lamang sa pagbigkas ng mga salita na yan. Kaya kumuha ka ng assassin, kaya binigyan mo ng baril yan o tirador, wala yun. Ang pinag-uusapan lang, binantaan mo ba? Ha? At yung bang banta mo ay nangangahulugan na talagang nais mong saktan. Parang ganun na nga lumalabas. Okay. Ito pa din, walang basihan yung investigasyon sa banta sa Pangulo. Kasi hindi naman inimbestigahan yung naging banta sa pangalawang Pangulo. Well, hindi naman ibig sabihin na natapos na yun, di ba? Wala yung banta kasi hindi inimbestigahan yung banta. Hindi, pareho lang yun eh. Kasi sabay-sabay naman eh. Meron bang pinagkaiba? Wala, hindi ba? Mhm. Meron bang pinagkaiba? Di ba isang tuloy-tuloy na pagbigkas yun? Sabay-sabay madalas ang pagbanggit ng mga pangalan. Okay. Oh. Mhm. Ano pang ihiwalay? Ay, ibig mo sabihin, gagawa pa tayo ng hiwalay. Masyado ka ng teknikal. Masyado. Relax ka lang, Akala ko pare. sabihin mo masyado ko ng demanding. Oh. Oo nga naman. Ay, pag Gusto mo pa tatluhan ha? Tama na yung one-on-one. One-on-one. Pare-parehas naman eh. nabanggit ni Kuyang Orly din yung pagiging demanding. Ito sa online pinupulaan yung depensa ni BP Sara kasi nalaman na nag-request daw si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang chief of staff, ng access sa caterer para doon sa depensa, yung coffee machine, refrigerator, ganyan, para sa defense team. Oo, kayo po ba nung trial ni Nag-request dating ba kayo ng Chief catering Justice? at Oo. ng brewed coffee sa innocent chamber? Nung depensa kami, binigay sa aming kwarto yung pinakabulok. May mga daga-daga pa. Ang kinakain namin yung supot-supot na may naglalako doon. Kaya pala po, caterer pinagsasabi So wala niyo. po kayong caterer dati, Dean? Tigilan nyo nga kayo. Dumadating nga si Karen Jimeno doon, may supot na pagkain eh. kaya pala pumayat ka nun din, ano? Ano ka? Tumaba ako, kakakain ng junk food sa gabi. Ito. May binanggit din. Pakunin na lang to sa akin din, ha? May napag-usap. Ako yung nagbibiro lang. Nung panahon, pinangalagaan namin yung sarili namin dahil ayaw nga namin pinapakialaman kami. Mhm. Yun lang ang yun ang katotohanan. Pero yun talaga on our own, sariling sikap kung tawagin, di ba? Ngayon, yung prosecution, siyempre, marami silang mga resources. 93 nga ang kalaban namin, 13 lang kami. Oo, tama. Alright. Yung pinag-usapan kasi kahapon, nagtanong yata doon nagkakamali si Senador Rapi Tulfo na ano ba yung pwedeng sabihin na hindi naman seryoso yung banta. Parang may sinabi yata na merong pagwawasto o pag-amin. O binawi. Yun daw yata ang planong ipresenta naman sa panig ng defense, ng Counsel for the Respondent. Meron bang
epekto pag binawi yung ganung banta at paano mawawala yung liability sa grave threat kung meron kang ginawang pag-amin na Dean Roy? Oh, alam mo, siguro kung ginawa mo yun agad-agad, 'di ba? Kung ginawa mo yun ng forthwith, baka maniwala pa ako. Forthwith. Pero ito na, nakaposas ka na ngayon ka lang so sorry. Teka muna, 'di ba? Ito pa. Tapos na. Tapos na. Ito pa, meron Sana pang nung pagkabanta mo, forthwith ka kagad. Uy, boss, sorry nagbibiro lang ako kasi umiinit ang ulo. Wala eh. Ito pa, natanong din yung kahalagahan ng aksyon noong mga binantaan. Meron bang sinampang kaso? Ang binanggit ng Pangulo, of course, binagbasa sila ng NBI is yung kanyang statement. Hindi ko na alam kay Speaker, kasi bukod dun sa statement, meron bang hakbang, meron bang plano, meron bang naging tugon, would you know, sa panig ni Speaker at pwede niyang gawin kung ganito dapat ang naging aksyon na marapat sa isang tinatakot, Dean Roy? Alam mo, ang tinutukoy dyan siguro yung prescription. Kung nakalipas na yung panahon, kung kailan dapat isampa ang reklamo. Okay. Hindi okay, posibleng posibleng prescribed na yan kasi mababa lang naman ang parusa sa opensang yan, no? Posibleng prescribed na yan. Ika nga, lampas na yung panahon, matabang na yan, hindi mo na pwedeng ipilit yan dahil dapat noon pa. Okay. Ang point yata dito, kailangan maintindihan ng mga kababayan natin, ito hindi natin pinapakulong si VP. Hindi natin siya hinahanapan ng kriminal na pagkakasala. Inaalam lang natin kung itong mga ginawa niya, kung sakaling dinala natin sa paglitis na kriminal, siya ba'y masesentensyahan, di ba? So, pag nakita natin yun, hindi naman natin siya bibigyan ng sentensya. Ang parusa nga lamang dito, o ang magiging resulta administrative lang. pagtanggal sa opisina. Yun lang. Wag natin, yung ibang kababayan natin, akala ipakukulong daw Hindi si po, VP. administrative lang ang po. impeachment. Tama po. At hindi na siya pwedeng humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Yun lang. Kasi Pero ang pwedeng sinasabi ituloy ito. natin, Pwedeng ituloy ito sa criminal investigation kung may magpapatuloy dito, and I think ang ombudsman. Pero medyo maaga pang pag-usapan yan din, Roy. well, dito sa puntong ito, palagay ko, lipas na yung oras eh. Wala na. Prescribed na yan. Okay. Oh, Tapos pero na. Kung yung hindi ako nagkakamali, to be fair, hindi ko tinignan mabuti ang punto na yan. Pero matagal na eh. Ilang taon na ba yan? Okay. 2024. So November 2024. Magto 2 years na. Baka 1 year lang yata yung prescription yan eh. Hindi ko tiyak ha. Pero hindi po yan applicable sa impeachment trial din. Yung prescriptive period. Yung prescription? Hindi. Kasi ito betrayal of public trust eh. Ang sinisiyasat dito, ang inaalam natin dito, kung pwede ba sa ganitong pag-aasta na maaasahan mo ito ang kaugalian o pagkatao ng nasa sakdal o ng respondent, kung siya ba ay karapat-dapat na humawak ng mahalagang opisina, mataas na rangko katulad nito. Hindi ba? Siyempre, maintindihan nyo naman, pag halimbawa, ikay isang utility worker sa gobyerno, iba naman yung pag-expectasyon sa'yo kaysa kung ikaw yung pangalawang pangulo. Siyempre, ibang usapan yun, hindi ba? Mas mataas yung expectation. Yes, mas malaki ang expectasyon ng mga tao na yung iyong pagkilos, di ba, ay mas pino, kumbaga, mas maingat. So yun lang ang batayan doon. Ukol sa kanyang posisyon, sa kanyang stasyon. Okay. May nagtatanong lang dito. Nalala niyo yung dating mga bodyguard ni Saldico? Yung 18. Mukhang Umano'y lawyer bodyguard. yata kasi parang may warrant. Pero magmumulta na naman yon, magpapiyansa na naman yon. Baka mawala ng lawyer. Baka pwedeng ikaw ba, pwede rin ako ba magkikatama mo ito? Mga dating bodyguard na ito, baka mawala ng lawyer. May gulay, hindi ba gasgas na yan at hindi na malaman kung sino ba ang miyembro dyan at kung sino ba talaga ang tinuturo nila. Kung sino, pati yung pari yata eh. Baka mamaya pati yung sakristan, dinalhan ng maleta eh. Anak ng sino na, buhay pa ba yan? Maraming salamat ha. Yan, napapayawan ko na naman. Gusto ko malaman mo na marami ang minsan gustong itanong kung ano ang say ni Dean. Okay. Pwede yan, Ay, Dean. nako.
Parang Alam mo, segment yung mga pagtanong mo, isang araw, matotodas ako niyan eh. Din, thank you. Thank you, Dean. Balik Salamat, na. ha. Tinatawag Ingat kayo. na okay ng judge. Kayo na yata nakasalang. Thank you, sir. Thank you, Sige, pa. thank you. Okay. May vista kasi, may trial nga si ang dating din at Pangulo po ng PLM, si Attorney Jose Roy III o si Dean Roy, ang inyo pong napakinggan.